At ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Bibi, ito na ang sulat na dapat ay mapakinggan mo. Kasi malay mo, para sa'yo pala to. Kahit hindi man tayo nagkatuluyan, nasalat ko naman ang iyong kuan. BBC Biboy Bibo Confessions. Para sa aking totga, or the one that got away, Vince. Hindi naman siguro lingid sa kaalaman mo na isa ka sa mga muntik ko ng maging nobyo. Kahit hindi tayo umabot sa dulo, naging open naman ako sa'yo at pinaalam ko sa'yo ang mga karanasan ko. Dahil kagaya mo, naghahanap rin ako ng makakapartner ko. 2023, nang simulan kong pasukin ang mundo ng dating app. Siyempre, jowa ang aking hanap. Pero parang laging mailap. Marami akong nakilala at nakausap pero wala eh. Hanggang dun lang. Karamihan kasi parang laro-laro lang. Kumbaga, pampalipas oras. Eh hindi naman ako ganon kasi ang gusto ko, seryosong relasyon. Hanggang sa nag-match tayong dalawa. Nagsimula sa pakikipagkilala hanggang sa unti-unti mas lumalalim na. Aaminin kong madali akong nahulog sa'yo, Vince. Kasi ramdam ko naman na sincere ka, may galang, at higit sa lahat, matino. Naalala ko pa yung first meet up natin sa Kalentong. Hindi yun planado kasi nagpasundo lang ako sa gitna ng bagyo. Hanggang sa ayun na. Nagtuloy-tuloy na ang mayroon sa ating dalawa. At hindi nagtagal, pinakilala na kita kay mama at papa. Boto naman sila sa'yo. Kasi ramdam rin nila na seryoso ka sa akin. Partida, ikaw ang kauna-unahan kong pinakilala kaya umaasa ako noon na sana ikaw na talaga. Umabot ng 3 buwan ang ating ligawan. At masasabi kong, okay ka naman. Malapit mo nang makuha ang matamis kong oo dahil sa taglay mong pagkamaginoo. Isang gabi, galing ako sa trabaho at hindi maganda ang pakiramdam ko. Sabi mo, hindi mo ako mapupuntahan kasi sira yung motor mo. Okay. Kaya tinanong ko kung pwede bang ako na lang yung pumunta sa'yo. Kahit may sakit ako, tumakas ako sa bahay para lang makita ka. Total, isang jeep lang naman. Sabi nga sa isang kanta, ano na lang, yung konting sakripisyo. Ano na lang, yung konting pasakit. Kung pagmamahal naman ang kapalit. Wow, ang lalim. At nung time na yon, nasa kondo ka ng pinsan mo dahil pinapabantayan niya yung unit sa'yo. So meaning, wala kang kasama. Kaya hindi na ako nahiyang pumunta. Habang nandun tayo, masama pa rin yung pakiramdam ko kaya nagpaalam ako kung pwedeng makihiga sa kama ng pinsan mo. Asas? Asas? Masama daw ang pakiramdam yung ayoko na lang mag-talk. Sige, tapusin natin yung kwento. Pumayag ka naman at nagtabi tayo. Maya-maya,
Nararamdaman kong naglililikot ang kamay mo. Ayun. Pero ako, Dedma, bahala ka. Basta wag lang doon sa restricted area. Pumayag ako na lakbayin mo ang bundok ng Mount Apoco. Pero hanggang dyan ka lang. Pero bakit ganun? Ramdam kong dumoble ang init ng aking katawan dahil sa sakit ko at dahil sa ginagawa mo. Ganito pala yun, no? Pag may sakit, mas mainit. At excuse me, lilinawin ko lang. Baka kasi hindi ka niniwala o hindi naman kaya hindi ka aware. Birhen pa ako. Kaya naninigurado lang din ako kasi baka mamaya ito lang yung habol mo. Nanatili akong kalmado. At hindi pa rin ako pumayag sa gusto mo. Ramdam ko na parang interesado ka talaga kaya nilinaw ko sa iyo na hindi pwede at hindi pa ako ready. So tumalikod na ako sa iyo since gusto kong magpahinga dahil masama nga ang pakiramdam ko. Pero maya-maya may bago na naman akong nararamdaman. Sa likod ko ay ramdam ko ang ginagawa mo. Hanggang sa kinuha mo ang kamay ko at pinasalat mo sa akin ang mainit mong kambyo. Ayun lang, hindi lang pala ikaw ang may sakit. Hindi lang ulo mo ang mainit. Wala na akong nagawa. Gusto mo naman yun at kambyo mo naman yun. Kaya pinabayaan lang kita. Hinawak-hawakan ko, sinalat-salat ko, nilaro-laro ko hanggang sa natapos ka na. Masasabi kong nahawakan ko pero hindi ko nakita. Parang tayo. Pinagtagpo pero hindi tinadhana. Aww! Nakaramdam ako ng tuwa na sa larangan na yon hindi mo ako pinilit at hindi ka nagalit. Para sa akin, nangangahulugan yon na may respeto ka talaga sa aking desisyon. Pero after nun, makalipas ang ilang araw, nararamdaman ko na tumatamlay ka na. Parang hindi ka na interesado. At alam kong dahil ito sa naudlot nating bonding sa kondo. Hanggang sa ayan na. Nangyari na ang inaasahan. Nang ghost ka na. Hindi ko na alam kung saan ka napunta kaya sabi ko, Totga. At ilang buwan ang lumipas, bumalik ka na parang walang nangyari. Pero nung time na yon, tanggap ko na hindi talaga tayo para sa isa't isa. Kaya hindi na kita nireplyan pa. Sayang lang kasi naudlot ang namamagitan sa ating dalawa. Hindi man malinaw sa akin yung dahilan. Pero ang mahalaga, hindi ko naisuko ang bataan. Kasi doon ako higit na mas manghihinayang. Vince, sa susunod na magmamahal ka, sana doon talaga sa ready na. Sa alam mo na, sa chorba. Sa bagay or gawain na hindi ko naibigay. Yes, it's me, Karen.